Diyos na inuutos sa mga Israelita. Bawat nilalang. Sige. Okay? Okay. Mabuka muna mga Diyos. Yung po natapos ang unang paglalatag at unang bahagi ng pagtatanong. Ngayon naman, ang ating timekeeper ay okay na, i-ready yung time. Tayo ready natin. Ready natin ang time. Kaya, dali lang. Yan mo, ibipin mo. Seconds na lang yan eh. Pwede na. Okay, go na. Part na ng sakaliang unang paglalatag. Hindi, sila lang. Ay, sige. Sila. Basta 15 minutes kayo. Okay. Unang latag ng Seventh-day Advent. 10 kayo. 10 kayo. 20 minutes yan, di ba? Magandang hapon po sa ating lahat. Hapon po sa ating lahat. Unang-una kami po ay nagpapasalamat sa mga pagkain na inyo pong ihandog sa pagkain po talaga yun. At talaga naman kami ay pusog na pusog kami. Hindi na nga ako dapat tatayo. Dahil tapos na ako sa pagkain eh. Yung pag-uusapan natin yan pagkain. Ngayon, pupuntahan ko po yung mga bagay na amin pong mga sinagot ko ni Pastor Benry. At nakita po natin kung sa kanyang medyo nahahalata na po natin siya kung sa kanyang mga sagot na binitawan. Dahil doon po sa aklat ng Marcos 7, ginamit po niya yun, ano? Ang sabi niya doon sa Marcos 7, pagkatapos niyang basahin yung kanyang konklusyon, nilinis na ang lahat ng pagkain. Kaya mapapansin niyo po kanina, mapapansin niyo po kanina mga kapatid, tinatanong ko po si Pastor kung alin Brad na lang. Okay. Tinatanong ko si Brad Benry kanina kung alin yung nilinis doon. Doon ba pinag-uusapan kung yung nilinis doon karumal-dumal o pagkain? Hindi po natin makikita doon sa talata. Dahil unang-una, if you're going to look at the original language na ginamit doon, makikita natin yung salitang ginamit. Ano? Na yung ginamit na salita doon sa yung katumbas na salita na pagkain o food, sa Greek, ito po yung tinatawag na bromata. Tanong, saan tumutukoy yung bromata? Ano ibig sabihin? Pag sinabing bromata, hindi kasali dyan yung karumal-dumal. Amen. Sa makatuwid, yung nililinis dito, hindi karumal-dumal. So therefore, hindi pabor kay Pastor yung ginamit niyang talata. Hindi yung nagpapatunay at nagpapatibay sa kanyang gusto sabihin na sa panahong Kristiyano, ito nilinis na. O, kita niyo po yung logic, ha? Ang sinasabi niya kanina, ito daw, para sa Israel o sa mga Hudyo. Tanong, kung ito pala para sa mga Hudyo, bakit pa kailangan linisin para sa mga Kristiyano? O, kita niyo po, ha? Sa isang banda, kapag ginamit kapatayan, sinabi. Sino daw po? Taoy! Huwag kong tawaging marumi o karumal. Papalo ako. Sige, sapalo. Yun bang hayop na sinasabi doon? Yun ba ay mga tao dyan sa paliwanag mo? Yung hayop po, hindi po tao. Yung wala akong mababasa hayop Hindi tao. pala. Ngayon, kung hindi hayop, ay hindi tao yung hayop na tinutukoy. Kung hindi bakit ano po, pinaliwanag na kung hindi ano po, kung hindi. Ang tanong ko, kung bakit hindi ang hayop ay hindi tao na tinutukoy, bakit pinaliwanag mo kanina? Tao nga po yung tinutukoy po dun eh. Yung pong interpretasyon
nung sinasabing vision na nakita, yun po ay tumutukoy, yung meaning, yung mensahe, tumutukoy po sa tao yun. Ngayon, ang tanong ko, sa versikulo bang pangyayari yan, si Pedro ba ay kumain? Sa versikulo po. Sa versikulo ba ng pangyayari yan, si Pedro ba ay kumain? Sa versikulo Sa po. 11 11. 1 hanggang 3, si Pedro ba ay kumain? Wala pong mababasang kumain ng karumal-dumal. Nakisalo nga lang po eh. Sandali lang, ang karumal-dumal ba ay sa lumang tipan pagkain ba ito hindi? At tanong niya na po kanina yan, Pastor, paulit-ulit. Wala nga pong mababasa, Brad, na yung karumal-dumal tinawag na pagkain. Ayun po yung sagot ko. Ay, yung bang hindi karumal-dumal, yun ang pagkain. Hindi nga po pagkain yung karumal-dumal. Yung hindi karumal-dumal. Ang hindi karumal-dumal, hindi po sinabing hindi karumal-dumal, pwede mo lang kainin. Hindi, doon sa Levitico, sa Levitico kasi tayo. Yun bang nakasulat doon sa Levitico na ang hindi mga karumal-dumal, hindi sakro yung baboy doon, ito ba yung mga pagkain? Ang sagot ko po, yung karumal-dumal, hindi pagkain. Hindi, ang tanong ko nga, yung hindi karumal-dumal, hindi pagkain? Yung hindi karumal-dumal, doon sa Levitico 11, pagkain po yun. Hindi, sabi niyo kanina, pagkain. Ano po ang sinabi kong pagkain? Sige po, papalo. Okay. Diretso na lang. Ang mga palatuntunan ba at mga kautusan ng pagkain, kanino ibinigay? Saan po nakasulat sa Levitico 11 na yung... ikaw ang tinatanong ko. Hindi, ito nga po. Tinatanong ko. Sige po. Yun bang mga pagkain na papalo ba siya Yung sa mga pong palatuntunan? kautusan tungkol sa pagkain, another set of law, kaya nga binabanggit kanina ni Kawensi kautusan eh. Siya na kaya sumagot. Kasi punto niya yun. Oo nga po. Kung gusto niyo po, si Kawensi ang sumagot eh. Okay, Kawensi. Pahamak si Steve. Okay. Ang tanong ko, ang mga palatuntunan ba at mga kautusan at patungkol sa mga pagkain, kanino ibinigay? Merong iba't ibang set of law. Tatandaan natin yan. Merong isinulat sa palatuntunan. Merong isinulat doon sa Decarimata. Edward. Bawal. Okay. Okay, babaguhin natin ang salita. Yung bang mga kautusan patungkol sa pagkain, kanino ibinigay? Okay, ang sabi dito, Sa mga Intil ba o sa Israel? babasahin na natin. Babasahin natin. Gusto mo? Okay. Hindi, diretso na po. Kasi sayang ng oras. Sa mga Intil ba o sa Israel? Sa Israel, na sila ang pinagkatiwalaan ng aral ng Diyos. Kung sa Israel, kasama ba kayo doon nung ito'y iniutos? Okay, ang sabi dito, babasahin Ano natin. ba, kasama ba kayo doon? Ako ay panahong Kristiyano na ha, ating babasahin dito. Sa Gawa, Kapitulo 7, ito'y panahon na ng Kristiyano ito. Titingnan natin. Doon sa Kapitulo 2 ng Aklat ng Roma, ganito yung ating mababasa. Para malaman natin yung kalagahan ng iyong tinatanong. Ang sabi dito ay ganito. Sa talatang 3:1-2, sabi dito, ano ang kahigitan ng Hudyo? Ano ang pakinabang sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Kaya ang aral ng Diyos, ipinagkatiwala saan? Sa mga Hudyo. Ay ano naman ang gagawin ng mga Hudyo na pinagkatiwalaan ng aral ng Diyos? Titingnan natin dito sa Gawa, sa Kapitulo 7, titingnan natin ang binabanggit dito. Ang sabi dito ay ganito. Diretso na lang po. Kasama ba kayo doon o hindi? Ito nga Para diretso na. Ito nga sabi dito, babasahin niya. Ito yung naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ang mga pwede, ayaw nyo. Susundan ko po. Sige. Ayon na rin sa payag mo, kasama kayo doon. Yun bang tinutukoy na sa iglesia sa ilang ang Adventist ba yun? Okay, yun yung mga naghihintay din kay Kristo yun. Hindi, yung bang sinabi na sa iglesia sa ilang, kayo po ba ang tinutukoy dyan? Ang yun nga, Kasi ang pinipilit ninyo ang sabi nga ginamit diyan, sinabi ko kanina,
sa kanila ay pinagkatiwala ang aral ng Diyos. Bakit? Ayaw tumatanggi ka ba? Sa kanila ba o sa inyo? Ha? Hindi, tanong ko. Pinagkatiwala ka para ibigay sa atin. Ay kung ayaw mo sumama, hindi kita pipilitin. Oh. Pwede ba ang tanong? Ang tanong ko, sabi ninyo, Ay! diba? Ayaw, nakakasi pastor niyo. 10 minutes. Okay. Kailangan ang ating pagtatanong ay mapapailog lamang dun sa time na inalat sa akin. Kapag hindi natapos yun, abay sa susunod na stand ay tapusin ulit. Ngayon ay natapos ang unang paglalatag ng Seventh Adventist at ganoon din ang pagtatanong sa kanila. Ngayon ay darako tayo sa pangalawang paglalatag o sa second stand ng The Gospel of Christ. Bahala na sila kung sino ang speaker. So, anong, okay na yung oras natin? Okay na yan. Okay, ang oras nyo ay nagsisimula na. 15 minutes na. 15. 20 kanina, then 15 ngayon. Okay. Sa lahat. Una sa lahat ako ay pasalamat sa ating Panginoon Diyos na ako po ay nagkaroon ng bahagi sa ganitong sabi. Amen. Amen. At ng totoo, hindi po ako mahilig sa argumento dahil ako po tinawag na pastor. Binanggit ko rin kanina, ang pastor hindi dapat na pakikipagtalo. Kaya ako po nalang mahilig sa pakikipagtalo. Yeah. At sa tema po natin pinag-uusapan tungkol sa pagkain, ang masasabi ko lamang po, ang sinabi kasi ni Apostol Pedro, sapagkat ang kahalan ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. So, sapagkat ang purpose natin sa ating pananampalataya, pumasok sa kahalan ng Diyos, so hindi po natin problema o pagtatalunan kung kumakain ba o hindi. Problema. Ang dahilan, ang binabanggit sa talatang 3, ang kumakain ay huwag walang halaga sa hindi kumakain. At ang hindi kumakain, huwag namang humatol doon sa kumakain sapagkat siya tinanggap ng Diyos. Na kung saan, ang sabi ni Apostol Pablo dito sa talatang 9, sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli upang siya maging Panginoon ng mga tatay at siya din ng mga buhay. So, sa pagkain, hindi po natin pag-uusapan kung bawal ba o hindi ang kumain. Ang pag-uusapan po natin dito, kung tayo ba papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya pagdating sa pagkain, ang naging salita ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa chapter 15, meron po binanggit dito na ang pumapasok daw sa bibig hindi nakakahawa. Sa verse 11, hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nakakahawa sa tao. Kapag ninyo nalalaman na ang naman pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at hindi lalabas sa daan ng dumi. So, sabihin man natin na sa lumang tipan, ipinag-utos ng Panginoon sa mga Israelita na ang direktahin na natin na ang baboy ay hayop na karumal-dumal at hindi nila dapat na kainin. Ang dahilan, sinabi sa kanila na iyon ay karumal-dumal. At nadinig ko rin kanina, yung mga hintil. Hindi ba sila kumakain ng baboy? Alam naman natin ang mga hintil, sapagkat wala silang batas o kautusan tungkol sa pagkain, lahat ng uri ng pagkain na gusto nilang kainin, kanilang kinakain. At pagdating sa pagkain, meron po binanggit si Apostol Pablo na lahat daw ng bagay ay pwedeng kainin. Kaya nga binanggit kanina, ano may pinagbibili sa pamilihan, kainin. At narinig ko rin kanina, yung pinagbibili naman nun, hindi naman nakatukoy sa karne ng baboy Dahil hindi naman binibenta sa palengke sa Corinto yung karne ng baboy. So tanggapin natin, walang karne ng baboy na ipinagbibili raw. Pero ang exception lang na binanggit ni Apostol Pablo kasi sa talata na ito sa unang Corinto chapter 10 verse 25,
Lahat ay pinagbibili sa pamilihan na ikanin ninyo at huwag kayo magsipagtanong na anuman dahilan sa budhi. So sa verse 27, kung kayo anyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo. At huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Datapwat, meron po siyang paalala, meron po siyang prekosyon. Kung sa inyo may magsabi, ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin. Dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi. Sa talatang 29, budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba. Sapagkat bakit hahatulan ng kalayaan ng budhi ng iba? Kaya bilanggit ni Apostol Pablo, kung nakikisalo ko na may pagkapasalamat, bakit ako aalipustahin ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? Kaya kung tayo nagsisikain man, o nagsisino man, o ano naman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yun po ang tema. Ngayon, meron pong binanggit dito sa Colossus chapter 2. At talata po ay 16. At 14 and 16. Colossus. Nakilawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin at hindi kanyang inalis na ipinako sa krus. Sino ba nga ay huwag bumato sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Sa talatang 22, ang lahat ng mga bagay nito ay mga sisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. So meron pong binanggit dito na tinawid yung usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin at kanyang inalis. So dito po yung binabanggit na mayroong mga palatuntunan na inalis na kasama po na itinapos ng Panginoon sa krus. Kung saan, pagdating na po sa pagkain o sa pag-inom o sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat, ang sino man po ay hindi maaaring hatulan sa kalayaan ng kanyang budhi. Kung siya ba ay kakain o hindi, kung siya ba ay mangingilin o hindi. Isang bagay ang ating makikita, ang mga bagay na ginagawa ng bawat tao ay ayon sa kanyang sariling paniniwala sa Diyos na kanyang nakikilala o sinasamba. Kaya nga po, ako'y walang masyadong maraming masasabi. Ang dahilan, pati na po sa pagkain, hindi po namin problema kung ito ba ay bawal o hindi. Problema namin kung ito ay kaya ng aming budhi. At ito, nung una, ako din kumakain ng dinuguan. Pero dumating yung punto, hindi na kayang tanggapin ng aking sikura. Kaya, pag minsan-minsan, pag kami naghahain, ay hindi naman sinasabing hain sa Diyos-Diyosan, sino tinitikman ko kung kumain. Pero hanggang doon na sa pagbigyan yung naghahain. Pero yun ay sa panahon na hindi na kinaya ng aking sikura. So, pagdating sa pagkain, wala po kami sinasaalang-alang na batas o alituntunin. Ito po'y nakasalalay sa aming kalayaan at buti kung kaya ba namin tanggapin o hindi. No? Sapagkat hindi matuwid po sa isang tao na kumakain ng isang bagay na hindi niya tinatanggap. Pagdating sa pagkain, meron po binanggit dito sa unang Timoteo. Talaga po yung unang Timoteo sa kabanatang 4 po ito. Pero hindi po yung bandang itaas sa binasa na kanina. Binanggit po sa talatang 4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat ay takwil kung tinatanggap na may pagkapasalamat sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. So, pagdating po sa mga bagay na may kinalaman sa pagkain na makakain, ito po ay maluwag na tinatanggap ng bawat tao ayon sa kanyang konsensya.
At ang sabi rito, sapagkat pinakababa nga sa pamamagitan ng